Beloved Preacher Milang Brother Leo Solomon at sa pagkakataong ito mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. So po agpala po namin Ama Diyos na mga pangyarihan sa pangalan ng aming pinakamamahal na pa Jesus, sa urat dalangin po ng aming pong ginagalang mga pastor, kami po itaw sa puso pong nagpapabot po ng papuri, papasalamat, hallelujah, sa basbas mo po't paglangis ang iyong banal mong gawain, at maraming salamat po Diyos, hallelujah, sa nagbahagi ay pananaban magmula sa mga papuring awitin, sa mga buhay na po totoo, hallelujah, aming mga pinagpala po namin kapatiran, ganoon din po sa kanyang pagtatapat, pagbibigay, hallelujah, ang kapatandog na isang susi na pagpapala, hallelujah, sa awitin ng mga beloved choir, at sa aming pagdako po sa iyong banal na salita. Bago po ang lahat, kami po itong puso pong nagpapakumbaba, humingi po ng habag at kapatawaran sa lahat po ng mga pagkukulang, pagkakamali, maging yung abang lingkod sa ganang aking wala po akong magagawa, kaya dalangin ko po mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw siyang Lord, hallelujah, purihin ng ating pong mahal na Panginoon. Yan po, at bago po ang lahat, nais ko din pong ipabot po o magpabot po ng pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus, at dubling paggalang po sa ating pong ginagalang ng mga pastor, ating pong beloved Honorable Evangelist Willie Estrada Almeida, at sa naiwang turo po at aral po mula sa ating pong ginagalang na mga pastora Lina C. Almeida, ating pong mga beloved children, 10 po na ating pong mga kapamagagawa, kapamangaral, hallelujah, sa lahat po na ating mga awit, sa lahat po ng ating pong mga ginigiling na kapatiran, na kung ito, sa lahat po ng ating pong mga viewers po, saan man lugar, saan man dako, kami po ay nagpapabot po ng isang pagbati po ng magandang hapon po sa inyo pong lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise God. Purihin ng ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise God. At ito'y maganda po para ating pag-aralan po ang banal na salita ng ating pong mahal na Panginoon. Dito po tayo sa ating mga teksto, mga minamahal. Dito po tayo sa Matthew, from the book of Matthew, chapter 24, verse 20. Kailangan mo sa ating mga kapatid. Dito sa aklat ng Mateo, kabanata 24, ang talata ay 20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Amen. God bless you po sa ating pong malabatid sa pagkabasa po na salita ng ating mahal na Panginoon. Dito naman po tayo ating pong ulitin lang po sa Matthew chapter 24 verse 20. Sabi dito mga minamahal, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan. Sa ating panahon ngayon mga minamahal, masasabi po natin na hindi na po biro yung ating nararanasan. Kung tayo naman po na mga anak ng ating mahal na Panginoon, huwag natin ding gawing biro ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dahil hindi po nagbibiro ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga inutusan tayo mga minamahal na tayo po magpanalanginan, dahil ito na lang po yung pinaka sandata po natin
ng mga Kristiyano. Dahil yung ating panahon ngayon, mga minamahal, ay papunta na po sa paggagunaw. Dahil ito po ay nasasaad sa Biblia o dito sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil noon pa man din ay ipinapangaral na po ito. Ito po ay hindi pananakot, kundi ito ay lamang katotohanan. Amen? Na mangyayari po ang lahat ng nakasaad at nakasulat po dito sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, inaatasan tayo ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y magpakainit, magpakalakas sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga ng Biblia, hindi natin alam kung ang araw, kung kailan paparito ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Awan iti bakaam mo, oray dito'y Biblia, awan iti nailanad, ang masasao nga kumpirmado nga iyo umay uno sa sangpit ni Apo tayo nga Jesucristo. Walang nakalagay po dito mga minamahal sa saktong oras o saktong pitsa po na ayon sa ibang mga dominasyon, mga relihiyon na tinatayuan po nila mga minamahal yung kanilang turo, hindi turo ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal. Kaya yung paglilingkod po nila mga minamahal, on and off po mga minamahal. Hindi sila seryoso sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila aktibo mga minamahal sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tayo mga minamahal na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ayon po sa turo at aral po ng ating ginagalang na mahal na pastor, ito po ay mangyayari po ang lahat mga minamahal. Kaya inatasan tayong lahat ay magsipanalangin. Amen? Lalo na po ngayon mga minamahal, kinakailangan po natin ngayon ng prayer po dahil talaga namang doble na po kung umaatake ang kaaway ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi natin namamalayan pag nagkulang tayo ng prayer po mga minamahal, doon naman po yung pagkakataon na umaatake po yung kaaway ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil kung paano tayo mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ganun din po mga minamahal yung kaaway ng ating pinakamamahal na Jesus. Dinudublid din po niya yung araw, yung oras niya para trabahuin yung mga maiinit na Kristiyano, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Gusto niyang samantalahin yung pagkakataon mga minamahal, pag tayo po'y nagkukulang na po sa prayer o sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos dahil yung sa panahon natin ngayon mga minamahal, kung paano dinudubli yung kaaway, yung kanyang pagtatrabaho mga minamahal, ganun din po sana tayong mga pinagpala na anak ng ating pinakamamahal na Diyos. Kinakailangan aktibo tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil wala pong mawawala sa atin, kapag sa atin na ating malaway. Higit po dito yung buhay na walang hanggan. Amen? Yung itinalaga o yung ipinangako ng ating pinakamamahal na Jesus. Yun yung talaga yung pinakahigit sa lahat kung bakit tayo po'y naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung bakit tayo nakagalap, bakit tayo tinawag, pinili ng ating mahal na Panginoon, dahil nais po niya lahat tayo mga minamahal magmamana po dun sa kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin na ito po ay nag-aantay lamang sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang ating pinakang. Dahil ang sabi nga ng Ephesians, mga minamahal, na
ang ating pakikipagbaka, mga minamahal, ay hindi laban sa laman o dugo, mga minamahal. Amen? Laban ito, mga minamahal, sa masasamang espiritu na umaatake po, mga minamahal, sa mga Kristiyano o dito sa sanlibutan. Amen? Kaya kung paano, mga minamahal, ginagawa ng kaaway ng kanyang yung ginagawa niya, sinasamantala yung pagkakataon, ganun din po sana, mga minamahal, samantalahin po natin yung pagkakataon habang may oras. Sabi nga, habang may oras, habang may panahon. Amen? Tayo po'y maglingkod sa ating pinakamamalapay. Nakita po natin, mga pinaranas na minsan ng ating pinakamamalapay sus yung ang nagdaang mga pandemic po, mga minamahal. Di ba napakahirap po? Kung dire-diretso po yung mga minamahal na ipapahintulot ng ating malapanginoon, maraming maghihirap. Amen? So ngayon, mga minamahal, partial lamang po o pinaparamdam lamang po ng ating mahal na Panginoon na masigit natin kailangan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Masigit natin kailangan ang ating dakilang Diyos. Amen? Dahil sa panahon, mga minamahal, na ating pong nararanasan dito sa sanlibutan, wala nang ibang tayong takbuhan, wala tayong ibang hingan ng tulong. Nakita po natin, mga minamahal, yung ating mga kababayan, maraming post po, mga minamahal, na wala nang halaga yung mga pera, wala nang halaga ng mga bagay dito sa sanlibutan. Ano yung hinahanap po nila, mga minamahal? Sino ang inaasahan nila sa panahong kagipitan, mga minamahal? Wala na. Yung kanilang takbuhan, wala na po, mga minamahal, wala na pong halaga. Pero makikita po natin, mababasa po natin dito sa mga post po, mga minamahal, na ang higit nilang hinahanap ngayon ay ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakiling. Kaya nga sabi dito sa Ephesians, kailan lamang po, basa? Sakot ng mga taga-Episo, Kabanata 6, ang talatay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. God bless you po sa ating pong mga kapatid. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 12, sapagkat ang ating pagkikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. So nga, iti daytoy abanag, iti daytoy kanito pagayam ko. Hayatin miyarap sa tayo. Kaya hayatin tayo nga viewers po, ti sa di naman nga diso, sa di naman nga lugar. Daytoy lang ti pangnamnamaan tayo, tati panakidangadang tayo, o yung ating pakikapagbaga, mga minamahal, hindi lang basta-basta. Amen? Hindi gaya ng iba, mga minamahal, na lahat pwede. Walang bawal sa kanila. Sabi nga ng ating ibang mga kababayan, napaka-ekstrikto daw po yung gawain ito. Bakit? Kailangan pa magpakabanal. Amen? Idepende daw yung kabanalan, sabi nila. Kune-question po nila, mga minamahal, yung pangangaral o yung doktrina ng Jesus Miracle Crusade. Tinutulog sa nila, mga minamahal. Umaabot pa nga yung punto, mga minamahal, na pinag-uusapan po ng may mga pinag-aralan na tinatawag na mga pastor, mga minamahal, mga reverend. Nag-aaral din sila ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pinag-aralan po nila kuno yung salita ng ating mahal na Panginoon. Nakikilala daw nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Question sa kanila, question mark po sa kanila, mga minamahal.
na ayon din po sa ating malapangan na isa ito yung kabanalan, mga minamahal, para tayo ay mapagtagumpayan po natin ang lahat ng kasamaan dito sa sanlibutan. Amen. Kapag tayo po'y sumusunod sa utos ng ating malapanginoon, sinasamahan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating pinaglalaban yung ating paglilingkod, sinasacrifice po natin yung panahon po natin para sa ating malapanginoon. Umasa ka, asahan mo. Lagi sa atin ang ating malapanginoon. Amen. Kinakailangan yung paglilingkod natin po ngayon, mga minamahal. Kung pwede pa natin dagdagan, dadagdagan pa po natin. Amen. Dahil hindi na nga po biro po yung nangyayari ngayon, mga minamahal. Kaya yung iba ginagawa pa rin hindi seryoso sa paglilingkod. Wala pa rin, hindi pa rin tanda o nagtanda, mga minamahal, yung nangyaring pandemic po. Amen. Minsan nga mas mainam pa minsan yung may mga sakunang dumarating dahil yung mga Kristiyano nagpapakainit. Amen. Kahit sobrang hadlang, talagang nagpupumiglas sila hanapin ang kalooban ng ating malapanginoon. Amen. Pero pag medyo maluwang-luwang na, hindi na nila hinahanap ang kalooban ng ating malapanginoon. Amen. Pero pag nandyan na, mga minamahal, ng mga sakuna, mga problema, kahirapan, mga talaga namang kahit anong hirap yan, hinahanap nila kung ano yung gusto ng ating pinakamamalapang. Tinatanong pa nga nila kung ano pa yung magagawa, pwede nilang gawin para lang sila pag-ingatan, pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kahit wag na tayo magtanong, mga minamahal, basta't nandun yung ating pagsunod, umasa po tayo, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya nga dito, mga minamahal, ito po yung power po natin, mga minamahal. Ito yung pinakasandata po natin na lagi tayong aktibo sa lahat ng gawa ng ating pinakamamahal. Hindi lang sa banal na gawain, hindi lang sa pagdalo, marami na pwede natin gawin, mga minamahal. Amen? Para hindi makasingit po yung kaaway ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil sa ngayon, mga minamahal, talaga namang gumagawa, napakarami ng pwedeng gawing sandata ng kaaway ng ating malapanginoon. Amen? Amen? Marami pwede siyang gawing sandata para maakay niya, para mahila niya yung mainit na Kristiyano, mga minamahal. Kaya walang malakas po, mga minamahal, sa atin. Kaya kinakailangan lahat tayo po huwag magpabaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa Matthew o Malakay, Kapitulo 4, versikulo 1, kayo lamang po. Iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Amen. Purihin ng ating pong malapanginoon, gabi siya po sa ating pong malapatid. Sabi dito sa Malakay, chapter 4, verse 1, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang orno, at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Yan. Palakpakan po natin ng ating yan. Baka akala ng ating mga kababayan, winner na sila. Amen. Ito gagamitin nila, tatawagan nila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ito po yung kumpirmado na buong akala ng iba ay biro-biro lang ito. Kaya yung iba, sabi nga, pabandibanggil lang sa paglilingkod. Di seryoso, sumunod o hindi,
Amen? Pero yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa Malakay, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagningas na parang orno, at lahat ng palalo at lahat ng nagsagawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Nasa huli po yung pagsisisi. Di po ba? Pero sa atin, sabi nga dito sa atin, pag wise kang Kristiyano, kinakailangan nasa una lagi ang pagsisisi. Kaya pag tayo po'y nagpabaya sa ating mga gampanin o tungkulin bilang isang anak ng ating Panginoon, ito, mararanasan ito. Darating yung panahon, darating yung time, mga minamahal, na pagsisisihan ito ng mga tao, ayaw mag-response o ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Di ba yung taong mayaman, nagsisi na, huli na, pero nung freedom niya, nung nasa kalayawan siya, sa buhay yung sanlibutan, anong ginawa ng taong mayaman? Hayaw mag-respond sa panawagan ng ating Panginoon na ganun na lamang yung ginagawa ng ating Panginoon. Lahat ng paraan ginagawa ng ating Panginoon para maglingkod. Pero inayawan ito, inignore ito ng taong mayaman. Inayawan niya yung paanyaya ng ating Panginoon. Lumangoy siya, mga minamahal, sa kalayawan ng sanlibutan, sumabay siya sa agos ng sanlibutan. Amen? Hindi niya kinilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya kinilala, mga minamahal, yung panawagan ng ating mahal na Panginoon na buong akala niya, sa buong buhay niya, sapat na yung mayroon sa kanya. Hindi na niya siguro sabi niya sa isip niya, hindi niya na kailangan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi na niya kailangan maglingkod dahil buong akala niya siguro sa turo ng relihiyon, yung mayroon sa kanya, mga minamahal, yun din po ay binigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya umasa siya, mga minamahal, yung panalangin, kapag namatay yan, yung namatay na po siya, mga minamahal, na binibigyan siya ng holy water, makakarating na po siya sa langit, matatakasan na po niya yung apoy ng asupre, sa dagat-dagatang apoy, yung impyerno po, mga minamahal. Amen? Amen? Ilagang ninanam niya, itikina adung madi nga aramid dito sa nga lubungan. Sabi nga, ura iyukur mo pa, itibalitok manipod ulom, inggan at dapan, na awan kin ni Kristo hamon tumagunudan dayjay ngay parangkap iti Diyos. Amen? Hamon to nga madanon, hindi mo matatanggapin yung corona na pwedeng ibigay sa atin ng ating malapan, yung buhay na walang hanggan. Amen? Nagsisi yung taong mayan, pero wala na, huli na po. Mga minanalangin na siya, pero nandun na siya sa dagat-dagatang apoy. Mga naghihirap na siya, dun lang niya naisip magsisi, dun lang niya naisip manalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga pinili at tinawag ng ating mahal na Panginoon, ito po'y hamon po, mga minamahal. Amen? Hamon po sa atin ito, kahit anong hirap, kahit anong hadlang, kahit anong gawa ng kaaway, mga minamahal, na tayo po ginipit sa paglilingkod. Kapag tayo po sinakripisyo po natin, ipinaglaban po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, matatakasan po natin, mga minamahal, yung tinanggap ng taong mayaman na paghihirap. Amen? Dahil hindi basta-basta lang, mga huwag tayo umasa sila, mga minamahal, na may purgatorio siguro, mga minamahal. Amen?
Umasa sila, pero dito sa Biblia, langit at impyerno lang ang pwedeng puntahan ng tao pag namatay na, depende sa iyong mga gawa. Amen? Hindi itinatangi ng ating mahal na Panginoon kahit ano man ang yung kalagayan mo. Basta't mainit ka, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi niya kinikilala kung ano yung mayroon ka, at kinikilala ng ating mahal na Panginoon yung mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung kinikilala ng ating mahal na Panginoon, nakikilala din siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit anong hirap, kahit anong hadlang man, mga minamahal, ang humadlang sa isang mainit na Kristiyano, umasa din po pagdating ng takdang panahon na pagliligtas o pag-uukom, umasa ka, mayroong kang buhay na walang hanggang tatanggapin sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Huwag lang nalangin ng taong mayaman ito, pero huli na po ang lahat. Kapos na po, hindi lang kapos, mga madalangan, nandun na siya sa puntong wala na pag-asa. Kaya sabi niya nga, basahin po natin dito sa Lucas, kay lamang po. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 16, ang talatay 24 at 25. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. 25. Tatapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon? Lahat po tayo magsabi na Praise the Lord! Yan. Nagpakumbaba po yung taong mayaman, pero wala na eh. Amen? Kaya na wag mangyari sa atin ito. Kaya nga tayo po ay patuloy na manalangin. Dahil habang tayo po nanalangin, habang tayo po aktibo sa pagsunod sa kalooban ng ating malapang, pinapaliwanag niya, pinapaunawa niya, mga minamahal, at pinapaintindi niya sa atin yung dapat natin gawin. Amen. Para wag lang tayo mapahamak po, mga minamahal. Amen. Na hindi yung turo ng relihiyon yung kinakapitan ng mga tao, mga minamahal. Pero tayo na nakalas na po, nakatakas na po sa sumpa, mga minamahal, pinagpala nga po tayo, mga minamahal. Amen. Dahil may mga aral at turo po, mga minamahal. Yung ating ginagala na malapas, nalalayo po yung utos ng mahal na Panginoon, kinaamang Lot, mga minamahal. Amen? Walang lingon-lingon sa paglilingkod, kinakailangan diretso lang po dahil malapit na po tayo sa finish line. Amen? Dahil ito po yung ating ipinaglalaban kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo dumadalo, kung bakit tayo sumusunod, bakit tayo nagtatapat, bakit tayo nagpapagamit, bakit tayo nangangaral, dahil dun po sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon para matakasan po natin yung impyerno, yung dagat-dagatang apoy na lumalamon po dun sa mga taong makasalanan, sa mga taong ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, ang talatay 12 hanggang 15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hadis ang mga patay na nasa kanila,
At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kaniya-kaniyang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Purihin lang ating Panginoon. God bless you po sa ating batid. Pwede po natin palakpakan ang ating Panginoon. Lahat tayo ay magsabi ng praise the Lord. Sayang po mga minamahal. At nakakapanghinayang po sa mga taong sa buong akala po nila mga minamahal ay ligtas na po at maliligtas na po sila doon sa inakala nilang pinaglilingkuran. Amen? Kasi idepende po yan sa ating magawa. Kung ano yung nagawa mo habang ikay narito sa lupa, mga minamahal. Amen? Ididepende yan, mga minamahal, ng ating Panginoon kung ano yung nagawa mo habang binigyan ka ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Jesus. Kung saan mo ginamit yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Ngayon po, pagdating sa hukuman, legal at malinis po ang hukom ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ito pwedeng palitan at hindi po ito pwedeng dayain dahil banal po ang paghuhukom ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po yan didepende, mayaman ka, mahirap ka. Hindi yun po yung basihan. Ang basihan po ng ating Panginoon, yung nagawa mo habang ikay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, kapag kinuha na yung ating buhay, mainit kayong naglilingkod sa ating Panginoon, umasa ka. Pagdilat ng ating mga mata. Nabasa, hindi mainit na naglilingkod, unti-unti itong binubura ayon sa iyong mga gawa. Amen. Tinatanggal ng Panginoon yung ating mga pangalan dun sa aklat ng buhay kapag hindi tayo mainit na naglilingkod. Amen. Pero kapag tayo hanggang sa huling pagkakataon, tayo po'y mainit na naglilingkod sa ating Panginoon, ibinibigay natin yung kaya natin sa paglilingkod. Napapaglabanan po natin lahat ng bagay, ating makainaan, kahirapan man, mga minamahal. Sigurado, malinaw pa sa sikat ng araw yung ating mga pangalan dun sa aklat ng buhay. Tatanggapin natin ngayon yung reward po na inihanda sa atin ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Amen? Dahil sabi nga, wala tayong madadala kahit ano, mga minamahal. Ang madadala lang po natin, ito lang. Sabi nga ng Biblia, hubad tayong lumabas sa sinapupunan ng ating mga ina, ganoon din po, hubad din tayo, mga may babalik, mga minamahal. Amen? Sa ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong madadala, mga minamahal. Sa paglilingkod natin, ang pwede lang natin madala, ang magliligtas lang po sa atin, yung ating mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating malapang. Kaya sabi dito sa 14 po, mga minamahal, last verse po natin ito, chapter 14, verse 12, chapter 13 ng Revelation po. Maganda po yung ating magpapawid. Sakat pa rin ang Apokalipsis, Kabanata 14, ang talatay 12 at 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon
Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Purihin ang ating pong Panginoong gabi siya po sa ating pong mga kapatid sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po yung comfort po sa ating. Amen. Sa kabila ng marami tayong nararanasan dito sa libutang ating ginagalawan, habang tayo po nasa pili, naglilingkod sa ating malapay. Ito naman po ang sabi ng ating Panginoon. Narito ang pagtitigan ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, sulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. O sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Kaya hindi po paghinayangan ng ating panahon na wala man natin lahat, hindi natin pagsisisihan. Amen. Magpuri sa ating Panginoon. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging inaangat. Amen. Kalakasan ko'y laging naghihintay, sa akin ay ubos ang nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pagkasalat hintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa natitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging Amen. Hallelujah. Sa bawat Mga minamahal, oras, dahil habang nararamdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, sinasabahan tayo. kalakasan ko'y laging Hallelujah! Jesus! sa akin ay lubos sa labing Bigay ng buhay sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming langit. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Sa pagsingsay
sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mga minamahal. Kung hindi totoo ang pangako ng ating mahal na Panginoon, hindi na sana tayo nagpapatuloy ng ganito. Dumaranas ng hirap pa. Masarap mabuhay sa sanlibutan na walang bawal-bawa. Pero sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa kabila nito, ating mga raranasan, mayroon naman nakalaang inahanda sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo lumalakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit ganong hirap natin, sinasacrifice po natin yung araw at oras natin para sa ating mahal na Panginoon. Halos ikakamatay po natin. Sabi nga ng iba, mamamatay na nga tayo, nagpapatuloy pa. Masigit nilang inaantay yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Yung nakalaan na pangako ng Diyos sa bawat mananampalatay, nagpapakainit hanggang sa huling pagkakataon. Dahil ang ipinapayag po natin dito, parsyal lamang yung ating natatanggap sa araw-araw pagpapala. Pero yung higit dito sa lahat, yung buhay na walang hanggan, dinala sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sa ngayon po mga doble po, hallelujah, ginagawa ng kaaway ng ating mahal na Panginoon para tayo maatak, mahila sa maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayo magpabaya mga minamahal. Patuloy tayo aktibo, patuloy natin sundan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dumating man ang mga pagsubok, kahirapan, mayroon tayong lakas mga minamahal, mapaglabanan na lahat ng suligin ng kasamaan. Kada pinakasandata po natin yung ating panalangin sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, malapit na po ang araw ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya walang hindi panghinayangan yung araw natin ibinuhos sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa pagsikat laliwanag, hallelujah, hintay pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming langit malalahan. Tuwing hallelujah, Jesus, sa pagsikat ng liwanag, sa pagsahintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sa aming sanahan, tuwing
purihin natin ang ating mahal Panginoon. Kahit sa ating mga viewers po, samahan niyo po kami tayo manalangin. Sama-sama tayo manalangin sa ating mahal Panginoon. Hallelujah po. Agpala po namin ang Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Sa unat dalangin po ng aming pong ginagalang ng mga pastor, Hallelujah, patuloy mo pong pangawakan ng bawat isa sa amin, mga Panginoon. Huwag mong pababayaan ang aming maginigilo na kapatiran. Patuloy silang i-guide, mga Panginoon. Hallelujah, magpakainit sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, huwag mong pagkukulain ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Diyos, iligtas mo po sila, mga Panginoon, sa anumang uri ng kabamakan. Hallelujah, problema at kahirapan, malapangin panatiliin mo pa rin ang kanilang kainitan sa paglilingkod. Sa lahat din po ng aming mga viewers po, saan man dako, saan man lugar, sila'y pagpalain mo po, Diyos. Sala'y patuloy, hallelujah, na pag-ingatan sila sa kanilang mga pinapasukan mga trabaho, mahal Panginoon. Hallelujah, patuloy mo sila, mahal Panginoon, gamitin, hallelujah, sa iyong banal mong gawain. Turuan sila, mahal Panginoon, paano sila magtapat hanggang sa uling pagkakataon, hallelujah, maging sa lugar na to, pamilya Guluyugo, pamilya Sulkiano, patuloy mo sila pangawakan, mahal Panginoon, patuloy gamitin sa lugar na to, hallelujah, para sa iyong banal na salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, sa lahat ng aming kapatid sa dakulo ito. Hallelujah, pagpalain mo po kami lahat. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangyayari pangalan na Jesus. Sa unat dalangin ng aming pong ginagalang mga pastor, sabay-sabay po namin sinasaway lahat ng uri na adlang gawa ng kaaway, problema at kahirapan, palalamig, palupaypay. Lumayas ka sa mga pangyayari pangalan na Jesus. Cast out! Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purin ka, mahal Panginoon. Hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, TB, diabetes, leukemia, goiter, paralysm, hallelujah, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, hallelujah, pasma, anemia, insomnia, leukemia, pneumonia, be healed right now. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga pilay-pilay sa katawan, mga ubo, sipon, lagnat, be healed right now. Be healed right now. Problem be solved. Problem best began cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah, purihin ka, mahal Panginoon, at sama-sama tayo, mga minamahal, tumayo. Hallelujah, bigyan na katugunan po niyong ating pong mga panalangin. Tayo naman sama-samang tumalon 3 beses, sabay sigaw po natin ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ng ating pong mahal Panginoon, at God bless you po, mga minamahal, at God bless you po, mga minamahal, sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na patuloy na nagtitiis. Hallelujah, makadalo po dito sa ating pong Bible study po. Amen, praise God, sa lahat po ng ating pong mga viewers po. Patuloy kayong pagpalain ng ating pong mahal na Panginoon. Amen, praise God. Patuloy niyo pong suportahan po, subaybayan po yung ating pong banal na gawain tuwing Huwebes po sa lugar na to, at pagpapalain po kayo ng ating pong mahal na Panginoon. At mayroon din po kaming thrice a week po na paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Amen, praise God. Tuwing Miyerkules po, Biyernes at Linggo sa dako po ng Tayog, Pangasinan, purihin ng ating pong mahal na Panginoon. At mayroon din tayong liyas at mayroon din tayong counseling po after po ng ating pong closing.